Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng makakalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay sang gabi antes. Bagong mapaglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong ng palaapod. Good morning! Ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihin na balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod natong atubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Martes, October 28, 2025. It's a fine Tuesday morning sa syudad sang Iloilo. Amat-amat na nga nagasako ang aton sinipila ka mga kauturan nga makapanglimpyo, magpadulong sa mga sementeryo sa buong semana. Sako pintahanay, panilhig, pang trim sang pila ka mga grasses, no, sa pila ka mga puntod sa aton siniya mga nagtaliwan nga himata sa private kag public cemeteries. Kahapon nga adlaw nagpatawag sang press conference ang aton sini nga Public Order Safety Management Office, Iloilo City Police Office, kag ang Special Services Division sa Iloilo City Government. Agod ipalabot sa publiko ang dapat nga mga himuon kag sundon nga mga patakaran sa aton pagbisita sa mga nagapanguna nga sementeryo sa weekend sa adlaw sang Piesta Minatay, November 1 kag November 2. Ipalayag naton karon ang statement, no, from Iloilo City Police Office sa aton Public Order Safety Management Office. Ano ang mga basihan nga mga guidelines sa pagbisita sa patio? Sila na ang dugato Amo na ang manami kay a week before sa aton siniya nga pagbisita o kung pagduaw sa aton nga mga sementeryo, may mga measures na nga ginaplastar ang aton siniya nga kapulisan, ang aton mga otoridad kag ang lokal nga panguluhan sa kung paano mapabilin nga matalunsay, secure, kag malinong ang aton siniya nga pagbisita. Wala sang kinagamo, wala sang pagsalangisag. kung mo sa ako niya tunay. Agtion ini para nga makapauli kag mangin malawig man ang bakasyon sa aton sini nga mga kauturan. Kag expected sugod subong nga semana ang pagdagsa man sa mga pasahero sa aton siniya nga mga nagapanguna kag dalagko nga mga terminal, mga bus terminal naton, aton nga mga ferry terminal, kag bisan sa mga airport ni ang iba nagahingagaw nga magpauli sa ila sinitag sa kaprobinsya para nga magbisita sa ila pamilya sa ila minatay kag especially sa mga buhi naton nga mga paryente mo malang nintion kisa sa kada magpiesta minatay. Karon
ni palayag na karon i-play ta karon ang interview ta kay retired Colonel Garbanzos. Kag sa mga in charge sa pagbaligyan ay bulak diin la pwede makabakal bulak sa bunsang dugay. Sa pihak nga bahin ginahandaan na sa Iloilo City Government ang soft opening sa duha ka mga dalagko nga mga merkado publiko sa siyudad sa Iloilo. Natigin pa idalom sa rehabilitation paagi sa PPP. Ang ginatunod naton ang pagbukas ng Iloilo Terminal Market o Consuper. Kag ang Iloilo Central Market nga natalana kag na schedule sa maabot nga Huwebes, Oktubre 30. Subong gani nga aga may soft opening na sa meat kag fish section dira sa may terminal market, no? May mga photos kita nga nakitaan from LEEO, no? Sa city government nga may may ara na sang pagsugod sa pagbaligyan ay dira sang karne kag isda sa may Iloilo Terminal Market. Kutob sa mga stalls dira sa may atubang sang Barangay Rizal Palapala da. Kung sang una daw makitid ang dalan da pero subong amat-amat na gina-demolish. So kay ICTTMO Chief retired Colonel Oderico Garbanzos, ila na talupangdan na tama gali kalapad kaligwas ang sini nga mga areas. Kag ginalauman ang hugot nga pag-implementar sang no parking dira sa palibot sining dalagko nga mga merkado sa palaabuton kay nga kay ti pwede na ma-maximize ang paggamit sang mga rooftop parking areas naton. Amakon mo kuno Jones 5 kagatos ka mga salakyan sarang ma-accommodate sang sining mga bagong tukod naton nga merkado publiko diri sa mga syudad sang Iloilo. As announced by Posmo Chief naton retired Colonel Oderico Garbanzos kahapon. Pero ang implementation sang parking sa November 28 pa pagapatigayonon sa subong gina-finalize pa may mga ginatun-an pa nga sistema ang aton sini nga transport, ang aton sini nga ICTTMO sa kung paano ipatuman ang flow sa sining duwa naton kadalagko nga mga merkado publiko nga natalana magabukas. May soft opening na sa October 30. Maski pa paano tani ini makatugas ang paghawan sa hindi pagginutok sa aton siniya nga mga merkado publiko kag mas organize kay ti suno sa aton sini kagapon nga interview sa taga Posmo nga may ara gid niya sa mga delivery bay, may ara sing area sa din pwede sila maka-deliver sa ila sini nga mga produkto nagikan sa kaumhan, ma-minimize ang congestion pag pinagusto pa kadamo-damo daan sa may tricycle, may tricycle, may e-bike. Ano na lang nada sa may palibot sa mga merkado publiko naton. Pero sa subong ginalauman nga mahawan-hawan ng aton siniya nga mga merkado publiko sa tion na mangin operational na ang parking area sa ibabaw sang duha ka mga merkado publiko ang ginatumod naton super kag Central Market. Sa piya ka bahin naga-warning ang aton siniya nga pag-asa sa Western Visayas, Negros Island region kag sa diri sa may Panay sa posibilidad kapag eksperyensya sa mabaskog nga pag-ulan. Dito sa may probinsya sang Aklan, daw parehos man sa natabo sa kapis sang nagligad nga si Mana, perte man ang pag-uwo sang ulan, mga kabanwahanan dito, partikular ang 4 ka mga dalagko nga mga banwa sa probinsya sang Aklan ang ginbaha. Alawa sa karsada kapon ng baha, ti ginamonitor pa kung may mga iban nga mga kauturan naton bilang nga nabudlayan mag-evacuate ang laway. Pero suno sa initial nga impormasyon nga tito nag-subside naman ining pagbaha nga na-eksperyensyahan dila sa may probinsya sang Aklan. Sa aton nga mga videos dira damo sang mga flooded nga mga areas kit bisan mga karsada naglalapaw. Ang tubig baha dira sa may area sang Aklan kag ginapa-alerto ang aton siniya nga mga kauturan. Diri sa may bahin sang Western Visayas, although nga daw masiling kita nga dawala kita yan naka-experience gid sang tama kabaskog nga ulan, pero once mag-ulan gani automatic
ang pagbaha diri sa aton daw normal na lang. Sa syudad sang Iloilo, damo mga barangays dayon mga flooded. Kaya mo ginangaton siniya nga monitoron, especially nga mayara sang low pressure area nga ginamonitor ang aton pag-asa, pero daw malayo sa posibilidad nga mangin isa ini ka bagyo. Ginanunsyo man sang pag-asa ang pagsulod sang amihan season sa aton mga kauturan. Mag-amihan na gani kuno, gamat-amat na bugnaw chimpo. Muna nga approaching ang month of December, January, February, dira kisa makabatsyag kita sang medyo mas matugnaw nga panyempo sa aton sini mga kauturan kay manog amihan. Halong gid sa mga ang resistensya ta kapag unon tagid, vitamins, exercise, kaon sing maayo. Ay amo man nga season ang tig-uluso pag-oga ning simpo, uso man na ang mga pamalatian kasubong sang trangkaso. Basta wala. Ipalayag nato na aton sini nga interview. Retired Colonel Odarico Garbanzos. Inday. Ano bala ang mga ginadumilian? Santo sa Executive Order 108 Series of 2025 naging papanaog ni Mayor Raisa Treñas sa pagbisita sa aton sining mga sementeryo. At least magiyahan kita para nga hindi kita bala magruya. Karon may dala kita gali nga hindi bala allowed o kung prohibited. Ti ibilin talang gina sa guwa sang confiscating ang table. May mga table na da nga ginabutang kapulisan na may frisking table na da na gina-check ang unod sa imong bag pasulod sa sementeryo. Ano bala ang mga ginadumilian? Importante nga mahibaluan nato nina prior sa aton siniya plano nga pagbisita sa mga patio pribado man kag pampubliko diri sa may syudad sang Iloilo. Palayag naton si retired Colonel Odarico Garbanzos sa aton siniya Public Order Safety Management Office kag Iloilo City Transportation Traffic Management Office Chief, may kangtanan sa ilas niya nga mga pagpanghanda sa naghilapit nga Piesta Minatay. Executive Order 108, so may mga restriction ang atong pagyo, so including private, public, and other mga musulyo. So una-una sinabi ang prohibition sa alcoholic beverages. So it's not limited lang din sa mga beer, sa mga kundi even though na may low content sa alcohol, hindi na pwede na isulod sa atong pagyo. Ikatuwa mo min ang poisonous or insecure na mga items, no? Hindi na daan, pwede na dapat pasunod because Executive Order 108. Nabatian si retired Colonel Odarico Garbanzos sa pila sa mga pagdumilian. Una, makahulog nga ilimnon. Base ni mga likor kamo dira kadala kag mga whiskey kung ano pagidira nga mga makahulubog nga ilimnon hindi niyo na pag-i-attempt pangadalon sa sulod. Ang overnight staying sa sulod sang patio hindi man pwede allowed, no? Ang aton siniya nga mga managat na nag-iya sa armas luthangla kung wala license. Department na sa hindi pwede nga dalon sa sulod sang sementeryo. Ang mga matunog, maggahod ng mga sound system, speaker, dabi no put up latoy kay mag-disco ka sa sulod sang patio. Sa una daw hindi stricto gawa pero sa aton siniya madugay na nga coverages sa undas isa gini sa ginadumilian ang pagdala sang magahod nga speaker kay nga malinong na dayon sulod sang patio karon mapatunog-tunog kada karon makatuga ka sang istorbo sa iba naton nga mga kauturan nga nagabisita. Hindi na pwede ang makahulog og ilimnon ang sound system. Ang mga patalong bisan pa cleaning materials sa November 1 hindi na pag-ialaw. Pero kung prior sa sinapit sa halimbawa manindo katoy timid madala ka pala, madala ka sang halagbas sa pansyon, tiba si kon i-consider ina sa aton singa kapulisan. Pero sa adlaw mismo sang Piesta Minatay hindi na pwede ang cleaning materials. Madala ka da kutsilyo, gunting, any pointed materials. O kung patalong mga nga ginagamit hindi gid na pwede nga dalon. Kay isa pa gid base malipat kamo ka magdala kamo sang barahada kay ti gusto nito matong malaki 9 sa sulod sang inyo siniya
mga sementeryo, no? Private kay public man. Hindi gid na pwede madala kay mo madjong abi mo madjong ka to. Ito ano pamasahi isang pagsugal ang bawal ina sa sunod sa sementeryo santo sa Executive Order 108. Ang ato nga kapulisan suno kay Colonel Kim Ligada, wala man gid sang dako nga pagbago sa ila deployment. Ang ilang gidre nga i-identify ang mga sementeryo nga very crowded kag tama kalapad sa area kay dira sila ma-focus no sa pag-deploy sang dugang ng mga personnel. Pero suno sa ila nga depende na no sa pag-assess kay may mga teams man nga aton nga Iloilo City Police Office nga ginapang-assign agud mag-monitor sa sitwasyon sa sina nga mga lugar. Ang isa pa gid kay hindi pwede ginpaandaman gid sa aton posmo aton na kauturan base kun magpalupad balagan mo sang drone kay ti gusto niyo i-cover na ang pista minatay. Mapalupad ka mo drone. Kinahanglan na magpangayo ka mo sang permit sa posmo kay wala man na bayad. Suno sa aton siniya nga posmo chief kay hindi pwede ang pagpalupad sang drone sa pila ka mga sementeryo diri sa mabayan sa syudad sang Iloilo kung wala ini sang permit. Basi kun hampang-hampang lang inyo malipat ka mo basi i-confiscate ang inyo sini nga mga drones na bala. Dapat i-coordinate na i-lisensya ninyo ang purpose kung may coverage ka mo dura. Kung may nag-request sa inyo, subong pwede niya ka makaproseso sa opisina sang posmo, lisensya ka mo, padala ka mo letter, ibutang ninyo dira ang inyo sining intention kung nga mapalupad ka mo sang drone ay posible na nga resulta sang pagkatublag kag istorbo man sa iba naton mga kauturan, especially ang nagabisita sa mga patio. Aligaan ay bulak din pwede ka bakal bulak. Ipabati naton sining interview kay Ma'am Hana Rubio no ang in charge sa Special Services Division sa Iloilo City Government. More than 300 flower vendors ang i-allow lang sa city government o kunin yung mga nakakuha sang permit. Kung wala ka permit, nag-ano ka lang yan, nagtumpok-tumpok ka lang na sang bulak mo. Tibase kung may inspection nga pagapatigayon before sang undas, ti kanugon sang baligya mo kung confiscate na. Importante nga may arasing permit from city government sa Special Services Division. Pamatian tabla si Ma'am Hana Rubio in charge sang pagbaligya sang mga bulak no diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ano na nila sa opisina namon, dahil mabayad lang sila sa Secretary's Office ang 500 pesos para sa permit. So sa pagkasta naman sa sadwa ang mga sementeryo, paano ng mga first basis, hindi kami sa sementeryo magbaligya sa mga alaw sa bulak ay baligya mo nangyala sila sa EO 108 kami yung specify ng mga areas. Ang na siya sa Haro Plaza, ang sa may Manduryaw Plaza, sa Alevalo, ang dali sa City Park sa Island na siya, maano na siya sa Goodman. Pag sa Molo, nalify na siya palubang. Yung butangan. Baluso ka na sa cemetery. Nabatihan si Ma'am Hana Almira Rubio, ang in charge aton siya nga Special Services Division sa Iloilo City Government. Actually, sa nagdigad nga simana, kung di kita magsala daw Lunes or Martes, no? Sa nagpatawag sa meeting ang City Government, upod sa aton sining mga flower vendors, the first come, first serve. Daw 340 lang ang slot na ginalaw sa City Government sa mga flower vendors sa mga designated areas. Mayara sing identified areas para sa baligyan na bulak. Kaga hindi sila pwede sa sulod sang sementeryo. May mga areas lang na dira nga gin-authorize no sa aton siya nga city government na dira sila makapwesto para nga ma-regulate man, hindi nga pinagusto lang no. Amo man sa mga vendors dapat may mga permits gid kamo sa pagbaligya sang pagkaon man da or anong mga ginabaligya ng sagwa sang patio. Kay expect mo gid na nga may inspection nga pagpatigayonon sa sina nga mga inadlaw prior sa selebrasyon. Ti kun wala ka da permit karon, wala ka ka-renew sang permit, mabudlay na nga madakpan ka, although tiga siling ka nga yawat panino or gapro panago ka lang da,
rakit-rakit lang abi, pero kung gusto mo nga hindi ka bla nga may kampante ka nga hindi ka bla pag dakpon, comply ka mo sa mga requirements, hindi man la tama gid ka mahal amo na ang pangabay sa aton siniya nga Posmo sa aton nga Special Services Division para nga smooth ang inyo sini nga pagnegosyo. Intindihan ta man na gusto niyo makakita, gusto niyo makaulo income, baligya kandila, baligya pagkaon, baligya bulak, kag kung ano madira, pabugnaw, palamig sa aton sini mga kauturan, okay gid na as long as nakasecure ka mo sa mga nagakaigo nga permit. Siguro ngagawa niyo Martes pa lang subong, November 1 pang highlight, weekend. May pinapakadlaw para nga mapatigayon kamo sang pag-comply sa mga requirements, especially sa mga permits sa kinahanglan, health certificate kag madamo pa para sa mga vendors naton. Ito importante mabuhi man sila. Insindihan man naton nina, pero mas manami gid kung may mga inugtudlo bala kamo may ipakita kamo nga lehitimo ang inyo sini nga palangitanan, kag hindi bugos, hindi nga tukod lang da kag patindog. Sa insindihan dagiti na, pero mas maayo nga secure, no? Parang hindi man ka mabutang sa bulilyaso ang inyong sining nga palangitan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 na sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban nga mga balita naton bantayan na lang sa iban pang programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, partikular ang aton nga pagmonitor sang aton siniyang undas celebration sa maabot nga weekend. Good morning kay Ma'am Lu Ayudar, nagatan-aw sa aton siniyang nga pagpangalagad. Sir Sherwin Marcovia, good morning gid kay Ma'am Tintin nga nagatan-aw man sa aton siniyang programa. Importante safety kita sa aton siniyang nga mga kauturan sa aton nga pagsaulog sa aton nga piyesta minatay kag iban mabakasyon. Chika nyo gid ang inyong mga salakyan. Amo gid ang panugyan sang Land Transportation Office, sang LTFRB, especially kung di pasahero kamo kay nag-cater kamo sang madamo ang mga pasahero naton. Mga mga guma sa salakyan, signal light, tubig, good condition di dapat ang makina. Hindi lang ang salakyan ang good condition, dapat ang driver good condition man, nakapahuway, nakapamahaw. Kung may maintenance ka, nakainom ka maintenance mo, naka-vitamins ka. Imagine mo pila ka bilog nagasakay sa imo, ang ila kabuhi gintugyan nila sa imo kay bilang driver. Ikaw din ang nagadala sa direksyon. Kung hindi kondisyon ang lawas mo, karon sagad ka na kalinga, sagad ka nagpulaw ka pa, nag-inom ka pa, naghubog ka kagabi, nag-drive ka sa bungaga, hangover ka pa, timilingin pa ulo mo. Lumayo pa nagpahuway ka na lang para hindi mag-cause trouble sa aton ng mga pasero, pero sa nangbigad ito natabo sa mulo, no? Ginatake. Na mayo lang gani kay nasagang sang barrier sa gasolinahan ang ining modernized jeep, mga kasubong sina nga insidente ginalikawan naton kag smooth driving lang, hindi magkaskas, hindi magpaagaw-agaw pasahero. Importante makalabot sa destinasyon, hindi tama kadasig, husto lang na pagpadalagan. Ako na gid lamang ang inyo alagad kada aga, General Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.